Nilinaw ng MMDA na halos kalahati lang mula sa higit 8,000 paninita ng NCAP ang totoong may paglabag sa batas trapiko. Masusi raw kasi ang verification sa mga nahuhuli. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa unang 10 araw na ibinalik ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, higit 8,500 apprehensions o paninita ang nagawa ng mga AI-operated CCTV cameras ng ahensya. Katumbas yan na higit 800 motoristang nakunan dahil sa posibleng paglabag sa batas trapiko kada araw. Pero sabi ng MMDA, mula sa bilang na yan, 4,100 o halos kalahati lang talaga ang na-verify bilang lehitimong nakagawa ng violation o paglabag sa batas trapiko. Paliwanag ng MMDA, lahat ng naire-record na apprehensions ay dumadaan pa sa pag-verify ng kanilang mga tauhan. May isip po yan, tao po ang nagre-review niyan, may puso, na pag mga minor violations po, like tumungtong lang ng guhit, capture ng AI, yung mga ganun po, ini-invalidate na po natin automatic. Oras na ma-verify ang paglabag, saka magpapadala ang MMDA ng Notice of Violation sa nakarehistrong may-ari ng sasakyang nahuli sa CCTV. Kung makakatanggap naman ito, pwede pa rin namang umapela. Iscan lang ang QR code na yan na may kita rin sa official Facebook page ng MMDA para mapunta sa website ng kanilang Traffic Adjudication Division at sagutan ng form doon. Online lang din ang pagbabayad ng multa at makikita rin ang instruction sa FB page ng MMDA. Speaking of NCAP, isa pang kinalilito ng mga motorista ay ang paggamit ng motorcycle lanes. Nitong weekend, nilinaw ng MMDA na ang motorsiklong may engine displacement na 400cc pataas ay pwede na sa regular lanes. Tanging ang mga motorsiklong nasa mas mababang engine displacement ang obligadong manatili sa itinalagang motorcycle lanes, alinsunod sa international standards. Pero para sa ilang rider, parang hindi yan patas. Para 2 wheels pa rin naman po dapat sa motorcycle lane pa rin po. Parang malaya po kasi parang sila lang pwede, parang pang mayaman lang po. Paglilinaw naman ng MMDA, hindi naman pinapayagan ang mga mas malalaking motor na mag-lane splitting o sumingit sa dalawang sasakyan na nasa dalawang magkatabing lane. Yung 400cc and up, ang pagbalanse noon mas mahirap. At pag yun na tumaob, ang domino effect, di ba? Pag humarurot yan, nasa lasa kayo para kayong binangga ng kotse. Yun po ang reason yan. Sinasabi, pinapabora namin dahil mayaman. Hindi po. For your safety yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.